Greetings to all of you once again, and I would like to answer again a question na nagpe-persist sa isip ng maraming manampalataya. There is a question that was given to me, and this is it. What are the biggest spiritual problems facing Christians today? That's a good question. Kaya lang hindi ko po ito pwedeng talakayin sa isang vlog. Kaya siguro makakaroon tayo ng part 1 tsaka part 2 tsaka part 3. Ngayon, sa katanungan pong yan, we can go on different directions. We can look at statistics. We can look at what pastors are saying. We can look at what Christians themselves are saying are their struggles. And we will come up with a million and one answer. So I decided to answer the question on what are the biggest spiritual dangers facing Christians today to look at the Bible. And I think the best place to look at is the book of Revelation. I believe that the message of Jesus, the seven churches in Asia, answers that question. Okay, so ano po ang mga pinakadakilang panganib na hinaharap ng mga manampalataya sa ngayon? Unang-una po, babasahin ko ang sulat ni Jesus sa mga taga-Epeso. Revelation chapter 2, verse 1, write to the angel of the church in Ephesus, thus says the one who holds the seven stars in his right hand, and who walks among the seven golden lampstands. I know your works, your labor, and your endurance, and that you cannot tolerate evil people. You have tested those who call themselves apostles and are not, and you have found them to be liars. I know that you have persevered and endured hardships for the sake of my name and have not grown weary. But, look at this first danger, I have this against you. You have abandoned the love you had at first. Remember then how far you have fallen. Repent and do the works you did at first. Otherwise, I will come to you and remove your lampstand from its place unless you repent. Yet you do not have this. Yet you have this. You hate the practice of the Nicolaitans, which I also hate. Ito po ang unang panganib na hinaharap ng mga Kristiyano ngayon. Ito po ang paglamig ng kanilang unang pag-ibig o kanilang pagmamahal sa Panginoon. Bakit ko po sinasabi yan? Dahil sa ating mga Kristiyano, pag tayo nagsimula sa ating lakad sa pananampalataya, ay mainit po tayo. Kaya makikita niyo yung mga Kristiyano, araw-araw nagbabasa ng Biblia, nanalangin, very zealous in witnessing, always going to church, fellowshipping, and all of those basic Christian disciplines. Pero pag tumagal na po, ito ang problema. Sa katunayan, meron akong mga narinig na Kristiyano, well, linggo-linggo na lang ako nagpupunta sa church, siguro okay lang na I miss it this time. Well, it's not okay because the command of the Bible is, forsake not the gathering of the assemblies together. I think COVID revealed some of this. Dahil nung panahon po ng COVID, napuna ko na ang daming Kristiyano, they are more than willing, in fact, they are happy na walang church service. Paano ko pong nasabi yan? Kasi po, nung alisin na yung lockdown, ang dami pa rin ayaw dumalo sa iglesia. Sabi nila, well, we don't want to be contaminated. Pero ito po yung kalokohan. Bakit? Nagsya-shopping naman sila. Pag nagpunta kayo sa mall, mas malapit ang ating ugnayan sa mga kapwa-tao. You rub shoulders, you touch people, and your proximity is closer. Nobody was observing the 6 feet protocol. Kaya po nang sabi ko na ginamit itong mga Kristiyano para magkaroon sila ng kadahilanan para itigil ang pagdalo sa iglesia. Ito po yung kawalan ng unang pag-ibig. Para po bang mga relasyon natin sa ating mga asawa? Pagka nag-date pa lang, mapupusok. Panay ang holding hands. Panay ang halikan. Pero after na sila'y mag-asawa na, yun na, naglalakad na 6 feet apart. Lagi nang nagbabangaran, lagi nang sisigawan. Nakakalimutan po nila yung init ng kanilang unang pag-ibig. Ito po ang pangunahing panganib na hinaharap ng mga Kristiyano ngayon. Now, dito po sa Epeso, they work labors of love. They endured. Ibig sabihin, napalitan yung kanilang pag-ibig sa kanilang mga ginagawa. Kaya akala ng mga Kristiyano, dahil sila'y masipag at patuloy na nagbo-volunteer o patuloy na nagpapagamit sa kanilang iglesia para sa gawain ng Panginoon, nag-crusade dito, umaawit dito, akala nila ay mahal pa rin nila ang Panginoon.
Sa katunayan ay hindi na sila nakikipag-ugnayan sa Panginoon, hindi na po sila nananalangin, hindi na po nagbabasa ng Biblia. So, in all likelihood, akala nila mahal na mahal pa rin nila ang Panginoon. Yung pala, nawala na yung init ng kanilang unang pag-ibig. Ito po ang unang paanib na hinaharap ng mga Kristiyano. Hindi po pwedeng palitan ang ating pag-ibig sa Panginoon ng ating mga ginagawa. Dahil ang pag-ibig po ay relasyon at nagsisimula ito ng walang gawa. Ang pangalawa pong panganib na nakita ko rito ay yung practice ng mga Nicolaitans. Ano po ba yung mga Nicolaitans? Ito po yung galing sa Greek word na nikao, which is to conquer, and then laos, which is people. Ito po yung mga tao na they like conquering people or they like dominating people. At dito po pumapasok yung panganib, lalong-lalo na sa mga liderato. Dahil tandaan niyo po, ang mga lingkod ng Panginoon ay mga servant ng Panginoon. Kuminsan nababaliktad dyan dahil sila may titulong pastor, may titulong diakono, may titulong elder. Akala nila dapat sila ang pinaglilingkuran. Mali po yung parang gobyerno. Ang mga manggagawa po ng gobyerno, ang tawag ay lingkod ng bayan. Mga senador, ultimong pangulo, lingkod ng bayan. Pero ang nangyari pag umupo na, sila na ang pinaglilingkuran ng bayan. Yun po ang kabaliktaran. Ito po ang espiritu ng mga Nicolaitans. Ano pa po ang mga Nicolaitans? Ito yung mga taong they want to control everything that somebody is doing. Kaya nga yung mga micromanagers, they have to be very careful dahil they are falling into this category na gusto nilang idikta lahat ng dapat, kailan ka kakain, kailan ka maliligo, gaano katagal, sinong bibisitahin mo, lahat na lang kinokontrol, wala ka ng kalayaan. Ito po ang mga Nicolaitans. Kaya nga may mga tao na pag naglilingkod po sila sa church, nawawala yung joy dahil hindi sila makapag-volunteer ng gusto nila, lahat na lang dinidiktahan sila. Ito po ang panganib. Maraming Kristiyano ang nagiging ganon. We are trying to remove the freedom away from people. Meron mga pastor, malaman lang na yung kanilang miyembro, umatin sa ibang church, ikukondem na yung miyembro nila. Ito po ang sinasabi ng Panginoong Hesus sa Biblia. I am the good shepherd. At ang sabi po niya sa talatang yun, my sheep comes and go. You see, there is a freedom of movement. There is freedom of flow. Of course, alam natin na may mga maling pupuntahan ang mga tao, pero hindi naman po lahat mali. Pero may mga pastor, may mga leader, lalo pa yung sa mga ministers fellowship, huwag kayong dadalo dyan kahit walang maling ginagawa. Alam niyo, isa sa mga karanasan ko dito sa paggagawa ng mga seminar sa Pilipinas, ganito po. Kasi minsan sasabihin namin sa mga pastor, okay, we will do this seminar for you guys. And they'll say, okay, pastor, magdadala ako ng 25 tao. Magdadala ako ng 50 tao. Magdadala ako ng 10 tao. Siyempre, nagbabudget tayo dyan. Tapos, on the last minute, pag seminar na wala, tanongin mo, bakit pinagbawalan po kami ng aming denomination? Pinagbawalan po kami ng aming ministerial fellowship. Ano na lang yung commitment na ginawa mo sa ibang Kristiyano? Wala namang tinutulong mali, wala namang ginagawang mali. Ito po ang people control na ginagawa. Mob control ang tawag ng ibang tao. Ang tawag ng ibang tao, mob psychology. Well, we have to be very careful now. We don't desire to dominate over people, to rule over people. This is the practice of the Nicolaitans, and in today's world, this is basically practiced by the religious elite. Kaya mag-iingat po tayo, nakita po natin sa Biblia. Yan po ang pangalawang panganib na hinaharap ng mga Kristiyano. Ipagpapatuloy po natin ang talakayang ito sa ating susunod na vlog. Maraming salamat po and God bless you.